Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, nang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magandang umaga, magandang gabi sa ating pong lahat, mga kapatid. Bago po ako magsalita, pasalamatan ko po kayo sa invitation at babalik ko po ang invitation sa aming pong church sa Damayan Lagi. Hindi po ako nagpalit ng membership. Bago po ako magsimula, gusto ko po na tayo yumuko ulit sa panalangin. Amang banal na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa inyo pong banal na salita na patuloy na nagpapalakas sa amin. Habang kami po naway nag-aaral, gabayan niyo po kami. Patuloy po itong makapagpatibay sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang po mga kapatid, ako po ay nakikinig sa ating pong worship, ay pumasok po sa isip ko ang tanong na doon sa Isaiah 11. Tanong po, kahit po hindi na po buksan, na bigla lang po kasi itong pumasok. Kaya po siya sa topic ko, no? Isaiah 21:11-12. Sabi niya, Watchman, what of the night? Sabi niya, tagapagbantay, kumusta ang gabi? Tinatanong niya po kasi yung oras. Kasi di ba sa kanila,
from even to even. Na ganyan ang hangin naman ang a biblical time reckoning. So, what of the night? Pumasok po sa isip ko yon kasi po yung topic ko nga ay now is the time. Kaya nga maganda yung awit na ngayon ang araw ng kaligtasan mo. So, share ko po yung screen ko. Meron po tayong mga late 1940s, grupo ni Albert Einstein, no, meron po silang ginawa na doomsday clock na ito po ay bulletin ng mga atomic scientists. Dito po nagre-represent kung ano ng oras. Kaya po pumasok sa isip ko yung verse sa Isaiah, ano yun? Kumusta ng hating gabi? Ngayon po, tignan po natin kumusta na nga po kaya? Last year po, nung shinare ko to sa church namin, 90 seconds before midnight ang time ng doomsday clock. So, tinignan ko, ano kaya ng 2024? So, ang sabi po dito, it's a moment of historic danger and still 90 seconds to midnight. Ito po minsan 7 minutes, no, World War II, naging 7 minutes. So, ibig sabihin po, kung World War na, 7 minutes to 9 minutes, mas matindi po yung panahon natin, di ba? Kasi 90 seconds to midnight. Ang tanong ko po, mga kapatid, kung meron pong halimbawa po, any disaster, baha, or kakabahalan po dyan sa inyo, no? Baha, or sunog, and you only have 90 seconds, may time pa po ba kayo mag-prepare? May makukuha pa po ba kayong gamit? Di po ba? Wala na. Wala na po tayong makukuhang gamit kapag ka po ganon. So, ang napakabilis po ng panahon. At sabi nga po ni Ellen G. White, yung mangyayari sa panahon natin ngayon, it will come to us as an overwhelming surprise. Yung sobra po talaga tayong magugulat. Gulat na gulat tayo. Kaya po, sabi niya po dito sa Gospel Workers, page 264, the judgments of God are abroad in the land. No? Kahit saan po tayo tumingin ngayon, may bushfire sa ganitong place, tapos dito naman sobrang baha. Kahit saan ka tumingin, no? Calamities follow one another in rapid succession. At meron pa po siya sinabi na the final events will be rapid ones and will happen in rapid succession. Oo, mabilis. Soon, God is to rise out of His place to shake terribly the earth. So, yung soon po na yon, hindi niya nilagyan ng time eh. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi niya, malapit na yon. Babangon ang Panginoon, tatayo ang Panginoon sa kanyang lugar at liligligin po ang mundo, no? Matinding pagliglig. At para parusahan ng mga masama sa kanilang kasalanan. Ano po ba ang mga pangyayari ngayon, no, sa mundo natin? Current events po muna tayo. Kasi meron tayong IQ, meron tayong intelligence quotient, pero kailangan din po, meron din tayong prophetic intelligence. So, tingnan po natin yung nangyayari. Totoo ba yan? Sila sabi niya. Kung alam niyo po itong movie na ito, very touching movie of the beginnings of the Adventist Church, sana po mapanood niyo po yan. No, para po ma-encourage ulit na after their disappointment, nagpatuloy sila at ngayon po, we are a worldwide church just as the Bible says. Kailan po nagkaroon ng Adventist kailan po nag-start tong Advent movement? Do you remember the year? O ba nakakaalala? So po, yung taon 1844. Okay. 1844, sila po ay dito po yung the beginning ng rise ng Adventism. And we could see here the second Advent movement po, The Rise and Progress. Makita niyo po tong libro na to dun sa Ellen G. White Estate. Makita niyo po yung mga pioneers ng church natin. So, sila po they prayed together, like yung sa Sabbath school natin kanina, no? Nagbabasa muna sila, and then, ang magko-confirm yung special revelation, yung prophetic gift ng church natin. Bago nalaman ni Ellen G. White saka ni James White ang Sabbath, diba? Meron munang tumayo si Rachel Oakes, tapos may naggawa ng tract, no, nakarating kay Elder Bates, diba? Hanggang sa nakarating kay Ellen G. White yun, sinulat ni, ng mga pastor na tract. Tapos pinag-aralan nila. So, they believed it and God confirmed it
through a vision. Nakita niya ang sanctuary, nakita niya yung Ark of the Covenant, nakita niya yung 2 tablets, tapos naka-spotlight ang 4th commandment. So, they understood na this is going to be a part of who we are. Diba? So, nag-start ng second coming. Diba? Yun yung Millerite movement. Jesus is coming soon. Tapos, binigyan na tayo ng prophetic gift. Diba? Nagkaroon ng first vision si Ellen G. White. So, pagkatapos po nun, dumating na yung Sabbath, dumating stewardship. So, we give tithes and offerings. We know the sanctuary. All of these messages came to light. And then, it's time to organize. Ano pong year na-organize ang Adventist Church? Okay. Alright. Hindi ko pa alam kung pwede ko ito angat. Ayan, pwede. 1863. And just a few months na po, na-organize ang church natin ng May 1863. June, another vision came to Ellen G. White. Sabi niya, it's very strange. No, na nung una, nung nagsimula po ako mag-vegetarian, people, reform ka? Yung gano'n, ano? Pero ngayon, kapag vegetarian ka, may vegan pa, may gluten-free pa, social ka na, diba? So, noon, when it was an unpopular truth, walang gustong sumunod. Pero ngayon, because it's popular, ang daming nakikiride on. So, 1863, let's count. How many years na po ang Adventist Church na-organize? Okay, mas na po tayo. 160 years. So, ilang taon po ang isang generation? Kasi, di ba, ilang taon isang generation? 40 years. Ang sabi po ni Jesus sa 10 Commandments, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation. Ilang generation po ang 160 years? Pang ilang generation po tayo ngayon? Kasi po, sinare ko to 2023, lumampas na ng isang taon, 161. So, ibig sabihin, itong 1 year na to is a year of mercy ng Panginoon. Diba? Unto the 3rd and 4th generation, teka, lumagpas tayo, isang taon. Lumampas na naman. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He wants to give, minsan nag-iisip ako lalo na, no, pagka-aging kayo, mga kabataan, hindi nyo pa yan masyadong nararamdaman. Kasi nung bata ako, kaya akong mag-camping ng 2 sabay, back to back. I remember doing that, na wala akong naramdamang pagod. Ngayon po, hindi ko man yun itatry. Alam ko kasi mapapagod ako pag ginawa ko yun. And by the way po pala mga kapatid, kasi tinanong po ako na tungkol sa aking educational background. Doon po ako nag-graduate sa Colorado ng master's, pero nakatira po ako sa Florida. But because of my job, I'm a contract nurse, so I am in Tennessee right now. I'm about a few minutes away from Madison, Tennessee. Madison is a historic place. Dito po nagsimula ang Emmanuel College of Missionaries, di po ba? Of Evangelism. But then, of course, alam po natin ang kaaway. Ang gusto ng Panginoon tayong head, which it was in the past, no? Tayong head na we could support ourselves, na hindi through agriculture, but nag-iba ng vision yung mga tao, nakalimutan yung blueprint. Pag binasa niyo yung libro ni Dr. Spalding and Dr. Percy Magan, na The Modern Blueprint, hindi ko po akalaing dadalhin ako dito ng Panginoon habang binabasa, saan ba yung next kong contract? Dito muna ako tutuloy habang wala pa akong lugar. At nakikitira po ako, nag-rent ako sa isang Adventist ngayon din. Na nakita niya yung glory ng Madison Church, ng Madison dati. So, as you can see, things have changed. Ano po? Pero we are now, lumampas na po sa 4th generation. So, ganun po yung mercy ng Panginoon na binibigay po sa atin. So, sabi ko po kanina, what of the night? 90 seconds before midnight. Ano po ba ang difference? No, ganito po mga kapatid, kaya po ang finocus ko lang dito is earthquake, is because ang mga meteorologists, they would know kung kailan babagyo, kung kailan may tornado,
May mga alert pa dito, di ba? May whirlwind na ganyan. Kailan ang alert? But no one can tell, even yung mga seismologists, kung kailan magkakaroon ng earthquake. And may mga important earthquakes na nangyari sa Bible, di ba? Pagkamatay ni Jesus, when he said it is finished. And then, when he came out of the tomb, di ba? Nagkaroon ng earthquake. So, dito po mga kapatid, 1900, tignan nyo po kung gaano kakonti ang zero nga nakalagay, ang earthquake, na lumalagpas ng magnitude 5.6, pero ngayon halos nasa 7.8 ang mga sa Richter scale, di ba? Tapos ngayon dito, 2020, makikita po natin 4,000 a year ang mga earthquake. So, tingnan po natin yan, Isaiah 13 na yan, ano? Bakit po ganon? Bakit nagkakaroon ng ganyan mga earthquake ngayon? Basahin ko po siya. Ano po ako, bali, pag nagbabasa po ako, tinatagalog ko na po. Kasi wala po ako nila dito. Diglot. Pero ang sabi po niya rito, sumigaw na kayo, managhoy kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay narito na. Malapit na. Darating ito bilang isang pagwawasak ng pinakamakapangyarihan. Kaya nga, sabi niya, ang kamay ay ng lumo, at bawat puso ay natunaw. Sarili ko po ito translation na, baka po may Tagalog Bible kayo, yung ibang sinasabi niya. At sila ay matatakot. Ang kagat at ang pagdadalamhati ay siyang mga hawak sa kanila, at ang mararanasan nila ay ang sakit ng babaeng parang manganganak. At sila ay magugulat sa isa't isa, at ang kanilang muka, hindi po dito sila magliliwanag, ay parang nasusunog. So makita po natin, ito po yung time natin ngayon. Ito yung time natin ngayon. Earthquake pa lang po titignan natin. Yung tinitignan pa lang po natin na yung pinagbabasihan ng mga atomic scientists, yung mga man-made and natural disasters lang. Yun lang ang tinitignan nila sa panahon natin ngayon. Pero tayo ay people of prophecy, so we know the great controversy behind ng mga pangyayari pong ito. Ngayon po, tignan po natin, makita nyo dyan, picture ng creation. Ano po itong mga sinasabi na parang manganganak na yung sanlibutan ngayon, at nanlulumo ang puso ng tao dahil sa destruction ng Panginoon. Bakit kailangan ito i-destroy? Na sabi po ni Ellen G. White, sabi niya, kung hindi pa darating ang Panginoon, wala nang matitira kahit isa sa atin. Ano po ba nangyayari? Okay, let's look at evolution. Alam po natin sumabayan sa 1844 kasi alam ng kaaway, may ibabangon na iglesia ang Panginoon na merong propesiya, kailangan may counterfeit siya. So dito sa evolution, alam niyo po, kahit pumunta ka sa hotel, may picture ng mga apes. Diba? Na binubura, na ang goal lang ay burahin yung ating creator. Ito po yung mga bagay na yung Genesis ay kanila pong, kumbaga, sa panahon ng mga word ng mga bata nyo, binabash. No? At dahil po sa evolution na to, bumangon ang tinatawag nating racism. Kasi diba, perfect tayo, bumagsak, gusto ng Panginoon, i-restore tayo. Yun ang message ng Bible. Pero po, yung evolution galing tayo sa sumabog lang, tapos nag-improve, diba? And because of this, nagkaroon ng genocide sa panahon yung Schindler's List, alam niyo mga Hudyo, sa panahon ni Hitler. Pagkatapos hanggang sa panahon natin ngayon, meron paling mga racism. So siguro naririnig niyo yung mga tao dito, Pilipino, mga Asian, tinulak sa tren, yung mga ganon. Because of this evolution, a direct attack on our Creator. And then, just recently, ito lang pong buwan na to, 1 million Methodists left the Methodist Church. Why? Kasi po, ina-abolish na nila ang marriage and sex ng male and female. Sabi nila, anyone can do it and no age. So isipin niyo po yun na 1 million umalis. So alam po natin, there is something that is about to happen. Dapat po tayo bukas ang mata na sa mga pangyayari sa paligid natin ngayon. And then abortion. Yung po ngayon dito malapit na election, So, yung mga liberal,
They want na maging federal ang abortion. Dito naman sa isa, okay lang, may mga weeks na allowed. But then we know, nung hindi pinatay ng mga midwives doon sa Nile River, yung mga bata, yung mga pinapanganak ng time na hindi nila pinatay, sila yung pinagpala ng Panginoon. Kasi, kaya nga ang Panginoon natin, creator. So again, a direct attack on creation. Silang pumatay. Diba? And then the gender. May nagpadala po sa akin dito na kaya bumaha sa Pilipinas dahil nakikigaya sa mundo. Kaya mga pride parade. No po? Dito napaka-dangerous kasi ang mga bata, pwede silang magkaroon ng transgender surgery without telling their parents. Ano na sa California, no? Pwede nang ganon. And then, si Pope Francis, alam niyo po ba na in-excommunicate niyang isang cardinal kasi sinabihan siyang heretic dahil nga pwede nang ikasal, no? Gusto na minumove nila dito sa Catholic Church na pwede nang ikasal parehong lalaki at parehong babae. So, pag-iisipin po natin, ang sanlibutan po ngayon ay talagang pabuluso. And then let's go back to the Sabbath. This is the crowning glory of creation, let us say. Na gano'n na, creation. Yung crowning creature, of course, tao, na binigyan ng free will. Pero the Sabbath is really like the crowning act of creation. Sabbath, no po, for the first time in history, umattend ang Vatican. Mismong Pope, hindi siya nagpadala ng ambassador. Umattend ang G7. And if you are looking at that, it was just last month, no? If you're looking at that, niyayakap siya. No, mapabulong-bulong pa sa kanya, may pakis-kis pa sa kanya. Sabi ko, eto na yung Diyos nila, naka-wheelchair. Diba? Pumasok siya doon. Pero talagang he's now making it sure that the world knows he's gonna be the world leader very, very soon. And then, hindi lang po yung Sabbath na yan, he gathered for the first time in history. Kaya po sabi ko, Panginoon, something is really about to blow up anytime soon. Kaya, watchmen, tagabantay po ba tayo? What of the night? Ang sabi po dyan, so talking about the Sabbath, he had just a conference after the G7. Sunod-sunod niya ginagawa, And prior po to the G7, anong mga nakikita niyo picture? Hinuhugasan niya yung paa ng mga babae sa correctional. Kinis niya pa. Nagkikiss siya ng mga bata. Alam niyo yun, he's portraying himself not as the dark ages na Pope, kundi yung Pope na mapagmahal na ginagaya si Jesus. Diba? So, ngayon po ginather niya recently after the G7, ginather niya naman lahat ng CEOs ng large companies, and then kasunod na naman CEOs ng mga large banks. And ito po yung susunod ko pong i-share. Ano po ba mangyayari? Ito po yung ating binasa lang kanina, no? Revelations 18:11. Ito po yung ating key text. Ang sabi po dito sa 11, and the merchants of the earth, ang mga nangangalakal sa lupa, shall weep and mourn over her. Sila po ay mananaghoy para sa kanya, sapagkat wala lang bumibili ng kanilang mga kalakal. Diba? Ano po ba mangyayari? Okay, mayaman ka ngayon. Diba? Laki ng pera mo sa bangko, or siguro may vault ka sa bahay, marami kang cash. Pero po, this is where the world is going now. We call them central bank digital currency, CBDC. So they're trying to eliminate cash. Coins or notes, it will be soon outlawed. Magiging krimen na ang maghawak ng pera. So everything is digital. Umuwi po ako ng 1 taon, pagdating ko ng Palawan, pati kadulu-duluhan may GCash. Diba? Sinong Pilipinong hindi nakakaalam ng digital currency? Lahat alam. But the worst part is the programmed spending. Ibig sabihin po, and they're trying to do that here sa Amerika, na yung pera mo,
papalitan nila yung website mo, yung ano mo, account mo, 'di ba? Nakakapag mobile app kayo, mobile banking kayo, and then you also go to the website. Papalitan na 'yon where they can just put receivables. So hindi mo mawi-withdraw ang pera mo. And this is a federal app, so across the nation 'yan. So, and nagawa na nila. And this word is new. Uli, galing na naman sa social media. Nung wala pang Facebook, hindi uso yung word na unfriend, di ba? Yung nauso. Ngayon naman, de-bank. And this happened to several people with big accounts doon sa UK na they just said something na hindi politically correct and they cannot access their bank accounts anymore. That's why they're de-banked. Diba? So, paano na lang yan? Ako barya lang kumpara sa kanila. Tapos, hindi ko pa ma-access yung pera ko. Kaya po nila gusto lahat maging digital because it's so streamlined. Ginawa na po nila yan. Yung mga mayayaman sa Russia na gustong lumabas ng Amerika, finraise nila yung accounts. It's so easy kasi it's digital. So, mangyayari ngayon, imbis na yung pera mo tumutubo, magne-negative ka pa na interest. Mauubos ngayon yung pera mo. This is what Satan is trying to do sa atin. And then the merchants of the earth na hindi nila alam itong mga pangyayaring ito, they will howl. Sabi po dyan sa Revelations 18. Talagang iiyak sila ng malakas, no? Pasigaw na yung iyak nila kasi nasan po ang kanilang trust? Nasa pera nila, nasa property nila, nasa resources nila. Kaya hindi nila kilala yung Panginoon natin. So maiisipin nyo mga kapatid din, think about how you spend your money these days. Wag niyo na pong sayangin sa mga bagay na hindi kailangan po, yung needs natin nandyan, yung necessity nandyan. Pero yung mga bagay na hindi natin kailangan, leave them alone. Because it's now that the ministry of the Lord, just like yung pinakita nyo kay HMS Richards, no, needs God's money. No, kailangan po natin na sumuporta sa ministry ng Panginoon ngayon. And so, sabi po rito, through the working of trusts and the results of labor unions and strikes. So nakikita natin yan, ano? Kaya miniting ni Pope Francis, no po? Yung mga labor union leaders na yan, yung mga CEOs ng big companies. Bakit? Kasi sila po yung sila yung nagko-control ng tao. Sila yung nagko-control ng big business. Sila yung nagko-control ng economy. Ang condition po ng buhay sa syudad ngayon ay nagpapatuloy na pahirap ng pahirap. At sabi dito, seryosong mga kapighatian ang nasa harapan natin. Maraming mga families ngayon, maraming mga pamilya ngayon na ang pag-alis sa syudad ay nagiging importante na, no? Nagiging kailangan na. So pag-isip-isipan po natin yan mabuti. So yung mga nasa Cavite, nasa Pampanga, magandang lugar po yan. Pero kung makaka-move pa kayo farther away, kasi nung bata ako, pag pumupunta ako sa mga lugar na yan, ang kukunti ng bahay. Opo, nung umuwi ako, parang sabi ko, para ako nasa Manila, nagpalit lang ng address. No, taming ng tao kaysa ka magpunta. So pag-isipan niyo po yan. No, make your investments tangible, not digital. Okay, so sabi po dito, ayan, food ration. Makita po natin ration yung pagkain, maraming unemployed nung nagkaroon ng Great Depression. At alam niyo mga kapatid, hindi pa po ako nakakita ng shampoo na 400 pesos, maliban nang umuwi ako. Sabi ko, parang Amerika na yung presyo dito. Ang shampoo niyo 400 pesos. Sabi ko, paano na lang yung mga tao na mababa ng sweldo? Wala nang pambiling shampoo. Ang sabi po sa atin, ito po ang counsel sa atin, lumabas kayo sa mga syudad sa lalong madaling panahon. No? Yung pong as possible, kung kaya nyo na, posible na. At bumili kayo ng isang maliit na lupain na magkakaroon kayo ng isang hardin na ang mga anak ninyo mapapanood yung mga bulaklak na lumalago at matututo sa kanila ng mga leksyon ng pagiging payak at pagiging dalisay. Kasi po bakit? Kapag nasa city ang anak nyo, noon,
ang kalaban lang, naalala ko, nabasa ko po yung libro ni Roger Morneau. Ang sabi po doon ay kaya sinabi sa kanya kasi 'di ba, ewan ko kung nabasa niyo yung story niya, na siya po ay dating satanista. So magiging Adventist na siya, alam niya na ang gagamitin TV. Pero hindi niya alam na yung TV liliit. So, yung social media na pati bata may dala na. Hindi niya pa yun alam, no? Kasi 70s na yun nalaman. So, ginagamit po talaga ng kaaway itong mga gadgets na ito. At pinupuri ko po ang Panginoon sa mga grupong kagaya ninyo kasi pag-speaker din ako sa isang group na international din sila, mga Filipinos and na nasa iba-ibang lugar din, na ginagamit po ninyo yung technology para ipalaganap yung salita ng Panginoon. So, ang gusto po na matutunan gusto ng Panginoon na matutunan ng mga anak natin, kapayakan at kadalisayan. Pero ano po ang tinuturo ng social media kung hindi po natin sila babantayan? Di po ba? No? Nakapanood ako ng bata na 11 years old siya, manganganak siya. Sabi ko, grabe naman yung gumawa niyan, bata. Akala ko po matanda ang nang-rape sa kanya. Pagkita ko yung nang-rape sa kanya, 13 years old. So, nung ni-rape siya, 12 pa lang yung batang lalaki. See how social media influence our young people to do evil. So, ang sabi po dyan, ano naman po mangyayari sa atin kapag ito pong mga bagay na ito nagpatuloy, ano? Ang sabi po dyan, yung ating pong dakilang manlilinglang, kanya pong kukumbinsihin yung mga tao na tayo na naglilingkod sa Panginoon ang dahilan sa mga kasamaan na ito. Ito na tayo yung grupo ng tao na nagpagalit sa Panginoon sa langit. Kaya yung pong ituturo sa atin, ano? Isisisi sa atin. Lahat ng mga kaguluhan na to, lahat ng kahirapan na to, sa atin na sumusunod sa utos ng Panginoon. At ang sabi nila, kasi bakit? Bakit sa atin sisisi? Kasi tayo po yung walang hanggang taga-saway sa mga pasaway. Nakita niyo po yon? At ang sabi po nila, kanila pong idideklara na tayo yung mga tao na nakakatisod, no? Nakakatisod sa Diyos, lumalabag sa Diyos dahil nilalabag natin yung Sunday Sabbath, no? Yung gawa ng kapapahan na Sabbath. Na itong kasalanan na to, nagdala ng mga kalamidad at hindi ito titigil hanggat hindi tayo sasali sa kanila na i-observe yung Sunday. At ito po ay kanila talagang ipapatupad ng seryoso. At sasabihin pa nila na tayo po na nagpapatuloy na nangingilin ng araw ng Sabat ang sumisira sa paggalang sa linggo. Tayo po yung manggugulo sa mga tao. No? Kasi pinipigilan natin na maibalik yung pabor ng langit at saka po yung kasaganaan dito sa lupa. So parang ang kalabasan po, naging kontrabida tayo. At ang sabi, habang yung galit ng mga tao ay dahil po dun sa mga maling mga bintang sa atin, no? Walang katotohanan bintang sa atin, ay umiinit. Sabi po diyan ay yung mga kinatawan ng Panginoon, tayo po ay mararanasan natin kung ano yung ginawa ng tumalikod na Israel kay Elijah. Diba sabi po ni Ahab, nagkasalubong sila? Bakit mo ginugulo ang Israel? Why troubles Israel? Ganyan po ngayon ang sasabihin sa atin. Tayo yung mga tagapanggulo. So, yan po yung nasa 1 Kings 18:17, no? Why troubles Israel? Tayo po ngayon ang magiging troubler ng Israel. Yun ang magiging tingin sa atin. So, gusto ko lang pong itanong, kumusta po yung pananampalataya natin? Meron po tayong pananampalataya kay Jesus, pero meron na po ba tayong pananampalataya ni Jesus na yung kagaya na sinasabi ni Doc kanina, no? Na alam natin yung cost ng discipleship, alam natin ang presyo nun, no? Na kaya po na po ba nating magutom? Kaya na po ba nating mawala ng trabaho, bumaba ang sweldo? At kung ano pa nagagawin nila sa atin dahil tayong pinagbibintangan na dahilan ng mga kalamidad na to.
So, pag-isipan po natin yung tanong na yun. Ngayon po mga kapatid, kasi naisip ko, ito po yung title ko, Now is the Time. No, now is the time. Na, yan po yung isa, unang-una, yung iba po babanggitin ko na lang kasi alam ko po na marami na po tayo narinig na lesson kanina. Halos pareho nga eh. Sabagay, ang salita po ng Diyos ay isang great chain, no? Malaking chain na kabit-kabit talaga siya. Hindi siya putol-putol. Kaya po lahat merong connection. Una-una po na masasabi ko po dito ay i-overcome po natin yung materialism. Ayan po talaga yung kagaya po na nasa lesson natin kanina, no? Nachuchok tayo ng sanlibutan. Tapos, konting pagsubok, bumibigay tayo. Bakit? Kasi nga, ang sabi rito, tingnan ninyo. Okay, kung titignan niyo po yun sa Bible niya, tingnan ninyo ang kasalanan ng inyong kapatid na babaeng si Sodom. Ano po yung una? Kapalaluan. Pangalawa, sabi dito, kabusugan sa tinapay. Pangatlo, parang isipin mo, masama doon. Parang pride lang yung mali, no? Pangatlo, sabi dito, ay punong-puno ng katamaran. Siya at ang kanyang mga anak na babae. Alam po natin pag sinabing babae, iglesia. At ang sabi dyan ay hindi niya pinalakas ang kamay ng mga may hirap at nangangailangan. Pasensya po kayo sa translation ko Ito try po ako na maalala ko pa po yung mga terms natin sa Tagalog, the biblical terms. So, pa-practice. So, ang sabi po rito, kapalaluan, no? Ang mga babae ngayon, sa Bible, kapag ka nagpakalbo ka, pag kinalbo ka, ibig sabihin taksil ka, no? Nangaliwa ka ng asawa, napakalbo ka. Pagkatapos, kapag ka naghuhubad ka, alam niyo ba si Jesus sasabi he was naked on the cross? Pero makikita natin, di ba may balot siya na konti? Pero kasi po sa Bible, hindi kailangan na hubarin mo lahat para sabing hubad ka. At ang ibig sabihin ng hubad, alam niyo po yung mga hubad sa Bible, yung mga naghuhubad, demon-possessed. Kaya po nung ginawa ng mga tao, nung diba, saksak nila yung sarili nila, at susugatan yung sarili nila, pagkatapos na sa masaulian, nagbihis. Di po ba? Pero ngayon, because of pride, even in our church, kasi church ang sinasabihan dito ganito yung kasalanan ng kapatid yung Sodom. Kumusta po tayo ngayon? Nakikita po natin, even in our church, AY leaders, nung may bata, pinadala lang sa akin ng kaibigan, kasi wala po akong Facebook, wala akong social media. Hindi ko po ginagamit ang social media na diary. I make my own personal journal, private journal. Ngayon kasi yung mga tao, lahat andyan na Lahat nilagay na, dinayari na yung Instagram at saka Facebook, TikTok, kung ano-ano. Pero ito po mga kapatid, pride, sabi ito, pride, no? Pride sa kanilang mga katawan. Yung AY leader, nagpa-picture siya, taga Bacolod siya pinadala ng kaibigan kasi taga Bacolod din siya. As in, wala, bulaklak lang. Kaya naisip ko, AY, sigurado kang Adventist dito. Tapos pinakita niya sa akin. Alam niyo mga kapatid, nadadala tayo ng salibutan, lalo na yung mga kabataan natin, because of pride. Ano daw po yung fullness of bread, no? Busog tayo sa pagkain Merong alam niyo mga kapatid, hindi masama magkaroon ng titirahan. Gusto ng Panginoon meron tayo titirahan. Gusto ng Panginoon makakapunta tayo sa gusto nating puntahan. O kung magkaroon tayo ng sasakyan. Pero sometimes, ano na po tayo? Yung fullness of bread, because we have so much, we forget what is really needed. No, nawawala na po tayo dun sa mga basic needs. Nakafocus tayo sa mga wants. Ay, nag-post sila na ganito, nagpunta sila doon, punta rin tayo doon. Nag-post sila na kumain sila doon, kain din tayo doon. It's just, sobrang natin, yung prosperity natin, nakalimutan natin yung need ng gawain ng Panginoon. Abundance of idleness. Ito po yung sinasabi ko, no? Ang dami yung time sa photo lab. Post ng post, araw-araw, photo lab. Pero pag tinanong kayo, ano bang anong key text ng Sabbath school lesson? Hindi nyo alam. You don't have time to read the Sabbath school lesson, but you have so much time for all of these things. No, mga walang kabuluhan na bagay. Wala kayong pagka inuutusan ng magulang na gawin ganito.
wala kayong time for that. Pero meron kayong time gumawa ng TikTok nang ipopost nyo walang kabuluhan. Kaya po mga kapatid, now is the time. Let us overcome materialism. Dito po sa pangalawa, live godly. All who live godly, sabi po sa verse na yan, shall suffer persecution. Bakit po ngayon walang persecution? Kasi po, hindi tayo kagaya ni Jesus. We are not godlike. We are not Christ-like. So bakit tayo mapapersecute? Pero yung kinukwento po ni Doc kanina, kasi naranasan ko rin yun, alam ni Jeff, I stopped sa school for 7 years. They were forcing me na mag-exam ng Sabbath and I did not. So, senior ako. So, Far Eastern University po ako noong una. Kaya po, hindi ako doon graduate. Nag-transfer ako. And I felt like, Lord, did you abandon me? Nung time na yun. But looking back, nakita ko po, kaya ako inalis ng Panginoon doon because nagiging Diyos-Diyosan ko na yung school. Kasi po, masyado akong seryoso sa pag-aaral. Masyadong seryoso. Kaya po, nakita ko na yung pong kagaya ng sinasabi ni Ellen G. White, sometimes what you think is your greatest suffering, ayun yung greatest blessing mo. And then next po, so let us live godly. Isipin po natin yung character perfection, yan yung priority, top priority natin. No offense. No po, wag na po tayong maging katitisuran. Kasi yung sabi po sa Matthew 18:7, sa aba ng mga katitisuran at pinanggagalingan ng katitisuran. Alam niyo po, kakatiktok ng mga kapatid natin, minsan nagugulat ako. Adventist, alam niyo po yun, Adventist, magpapatulfo kasi nangalun niya. Alam niyo po yun, saan nyo nagaling? Ayan, kakatiktok kasi hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na umatin ng family worship, yung ganon. Kaya binibigyan ng kadahilanan, yung binibigyan ng excuse yung kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, sa aba. Pag sinabi po ng Panginoon yun, kilabutan po tayo. Ano pong dapat natin gawin? Sabi po sa Micah 6:8, kinakanta natin to, di ba? Pinakita sa inyo, o tao ng Panginoon, kung ano ang mabuti. Na kayo ay, gumawa ng makatarungan, ibigin ang kahabagan, at lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ng Panginoon. Yun po yung kanina rin, lesson din natin sa Sabbath School. Magpakumbaba na po tayo. Magsisi na po tayo ngayon. Kung ano man po yung mga ginagawa natin na akala natin hindi alam ng iba, pero alam na alam ng Panginoon. Pagsisihan na po natin yan. Sa pagsisisi, may kapangyarihan. Sa pagsuko, may kapangyarihan. Pero panggat hinahawakan po natin yan, hindi tayo matutulungan ng Panginoon kung ano-anong gawin ng kaaway sa atin. Hindi tayo mapaproteksyonan. Kasi po, anong sabi po natin, ang Panginoon, kapag ka hindi mo alam, pipikit lang yung pakikindat lang yung Panginoon. Pero pag alam mo, walang hain, at ginawa mo willingly, hindi ka napipilitan, walang hain na matitira sa'yo. Ibig sabihin, walang panalangin na papakinggan. Yun po ba ang gusto natin mangyari? At ito po, napaka-importante, no? Hindi natin alam kung anong klase tayong soil. But if we search the scriptures, makaka-develop tayo ng character. Kasi sabi po dyan, no, pag sinaliksik mo ang salita ng Diyos, marami kang matututuhan. Dahil iyan ang nagpapatunay. Iyan ang sumasaksi sa kalooban ng Panginoon. Meron pa pong karagdagan. Pinag-aralan po natin to sa Mark. I don't know if it was lesson 2 or lesson 3. Na dalawa lang po ang favorite na hobby ni Jesus. Nung nandito siya sa langit, manalangin at umattend pag-araw ng Sabat o pumunta sa synagogue. Si Martin Luther, sabi niya, ang dami kong gagawin na dapat meron akong 3 oras para sa panalangin. Totoo po siya na napaka-busy tao. Napaka-busy, ang dami kumakausap sa kanya ng mga tao. At gumagawa pa siya ng libro, nagta-translate pa siya, di po ba? Pero alam niyo po, meron akong lesson na natutunan. Kahit wala kang set time for prayer, do it all day long. All day long. Hindi naman kailangan laging nakaluhod. Do it all day long. Yung pong laging connection natin kay Jesus, hindi makakapasok yung kaaway. Hindi tayo makakapag-isip ng hindi karapat-dapat. Hindi tayo makakapag-isip ng hindi malulugod ng Panginoon. Pagka po, tuloy-tuloy yung connection natin. Of course, we will have set times for prayers with our family, but we need to focus on our
personal prayers as well, our personal devotions. Tapos po, sharing our faith. Ito po mga miss na to, nakuha ko po to sa clippings ni Pastor Mark Finley. Iniisip kasi natin hindi tayo nag-share kasi ang church ay, ano yan, strange yan sa tao. Pero hindi po, familiar yung mga unchurched. Sa church kasi once a year, nagsisimba sila, di ba? Pagkatapos po, second, iniisip natin, ay, huwag tayo magtuturo ng prophecy kasi ma-intimidate sila. But going back to what we have just watched, yung kay HMS Recharge, 15 minutes, nagbigay lang siya ng prophetic insight na konti sa mga tao. Tapos nag-invite siya about prophecy. It became the voice of prophecy. Marami pong hindi nagsisimba. Very attracted sila sa malalim na doktrina. Kaya wag po tayo matatakot to talk about prophecy sa mga hindi nagsisimba. Pangatlo, niisip natin, ay, ano na lang, isi-share ko na lang yung link dun kay kala brother ganito, share ko na lang yung link ng Amazing Facts o link ng Hope Channel or 3ABN. No, alam niyo po, sabi nila, sana naging mas personal pa. Let's not talk about Christians, let's talk sa ating po, individualist, Adventist, sana naging mas personal pa ang mga Adventist, direct sa amin na nag-share. Kasi mas makikinig po sila kung mag-share po tayo sa kanila. So mga kapatid, gagamat ganito ang nangyayari sa libutan, meron pong promise ang Panginoon sa atin. Kasi iniisip ng iba, ay pagdating ng panahon niyan, mahihirapan kami pagkasunod kami sa sa Sabbath. Doon na lang kami sa Sunday. But let us read this. Akala niyo po, ang Panginoon natin maawain, si Satanas po hindi. Pag siyang pinili mo, pahihirapan ka pa rin niya. Oh yes, you can buy or sell, pero rasyon, konti lang. Ang sabi po dito, habang ang mga masasama ay namamatay sa gutom at sa mga peste, ang mga anghel ng Diyos ang tatakip sa mga mutuwid at ipagkakaloob ang kanilang mga pangangailangan. Di po ba napakagandang promise yun? Tayo yung we cannot buy or sell, pero tayo yung may pagkain. Tayo yung meron ng pangangailangan natin. Kaya, I would rather choose Jesus. Di po ba? Sa Kanya na lumalakad na matuwid, ito ang pangako. Ang tinapay ay ipagkakalob sa Kanya at ang tubig ay tiyak. Kapag ang mga mahirap at nangangailangan ay nagsasaliksik ng tubig at wala makita, ang kanilang mga dila ay hindi mabibigo sa uhaw. Ako na Diyos ay makakarinig sa kanila. Ako na Diyos ng Israel ay hindi tatalikod sa kanila. Di po ba napakagandang pangako, mga kapatid? Isipin natin, napakataas naman ng requirement ng Panginoon para sa atin. Pero kahit na dumanas tayo sa pagsubok, ni uhaw, hindi natin mararanasan, ni uhaw. Kaya pag-iisipin natin, naku, malapit na yung Panginoon dumating, nakakatakot kasi ganito-ganito ang mangyayari. Hindi po. Kung tayo po ay meron pong pananampalataya sa Panginoon, kung tayo po nangahawak sa kanyang mga pangako, sinusunod yung kanyang kalooban, ito po ang mangyayari sa atin. Iingatan tayo ng Panginoon sa huling kapanahunan. Kailangan lang po tayo na magtapat. So, ito po ngayon ang focus po natin. Keep the main thing, the main thing. Panatilihin po natin yung priority natin. Ano pong sabi dyan sa Hebrews 12:2? Tumingin kayo kay Jesus, ang may akda at tatapos ng inyong pananampalataya. Kukumpleto ng inyong pananampalataya. So, yung mata po natin, marami pong mga pangyayari sa paligid natin, pero babalik po tayo kay Jesus at manatili po tayo doon. Hayaan po natin yung buhay natin, yung trabaho natin, iikot kay Jesus. Yung schedule natin, iikot kay Jesus. Di po ba? Yung pag-aalaga natin ng mga anak natin, mga matatanda nating mga magulang, iikot kay Jesus. Yung pag-aaral natin, iikot kay Jesus. At alam niyo mga kapatid, tayo mapapahamak. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Wag po tayong manghina sa panahon ngayon. Dahil po ngayon natin makikita, kagaya po nung verse natin, na tayo totoong kapatid. Tayo totoong kamag-anak ng Panginoon dahil tayo po yung merong relationship sa Kanya. Wag po natin yung bibitawan. At nawa po ay wag po natin makalimutan na
meron po tayong bakasyon na inaabangan. No, hindi na tayo makasama sa lahat ng bakasyon dito. Yung 1,000 years sa langit, nakasama po tayo doon na magbabakasyon. Pagbulay-bulayan po natin lagi para po hindi tayo malunok o hindi tayo malunok na sa libutan. Lagi po natin tignan yung langit. At nawa po ay ang bawat isa po sa atin patuloy po na kumapit pa sa Panginoon, lumalim pa sa pananampalataya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa mga langit, alam po namin na kayo ay nasa pintuan na. Salamat po sa inyong sakripisyo sa amin. Kaya po na narinig po namin na tugtog ngayon. Kami po ay makasalanan, ngunit kami po ay inyong niligtas. Nawa po, Panginoon, patuloy na gumawa sa amin ang banal na Espiritu hanggang sa kami po ay makaabot sa inyo pong banal na ugali. Ingatan po ang bawat isa sa pag-uwi. Bulay-bulayin po namin lagi ang inyong salita. Baunin po namin ang inyong mga pangako. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.